Ang pelikula ay umiikot sa buhay ng 5 magkakaibigang lalaki na nakatira sa isang mahirap at siksik na komunidad sa Maynila. Araw-araw nilang hinaharap ang parehong problema. Walang pera, walang maayos na trabaho, at walang malinaw na direksyon sa buhay. Madalas silang tambay, nagkukwentuhan, nagbibiro at nangangarap, pero hanggang pangarap lang. Isang araw, sa gitna ng kanilang kwentuhan, may nagbiro tungkol sa pangho-hold up. Sa una tawa lang. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unti itong nagiging seryosong ideya. Para sa kanila, ang hold up ay parang shortcut. Isang paraan para biglang makaalis sa kahirapan. Sinubukan nilang magplano, pero dito pa lang makikita na hindi sila handa. Yan dumating ang araw na matagal nilang pinag-usapan. Suot ang mga maskara, nanginginig sa kaba pero pilit na matapang, pumasok sila sa bangko. Dito na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Imbes na kontrolado ang sitwasyon, hindi sila magkaintindihan, may nagpapanik, may nagagalit at may nagkakamali ng utos. Ang mga taong nasa bangko ay mas natatakot sa kaguluhan kaysa sa kanila mismo. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Halos wala silang nakukuhang pera at lalong tumataas ang tensyon. Pagdating ng mga pulis, hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Dito tuluyang bumagsak ang kanilang plano. Nawala ang tapang at napalitan ito ng takot. Nagkaroon ng barilan, sigawan at takbuhan. Ang mga pangarap nilang biglang yaman ay napalitan ng takot para sa sariling buhay. Isa-isa nahuhuli o nasusukol ang mga miyembro ng barkada. Imbes sa mga sandaling iyon, malinaw na lumabas ang pagsisisi. Hindi lang dahil sa krimen kundi dahil sa mga maling desisyong nagdala sa kanila roon. Ang pagbagsak ng pangarap. Hindi naging matagumpay ang hold up. Walang yaman, walang kalayaan kundi kaso, sugat at pagkabigo. Ang pangarap na inaakala nilang solusyon sa kahirapan ay siya palang tuluyang sisira sa kanila. Sa dulo ng pelikula, makikita na ang tunay na kalaban ay hindi lang ang batas, kundi ang sistemang hindi nagbibigay ng sapat na pagkakataon sa mahihirap. At ang sarili nilang maling paniniwala na may madali at mabilis na solusyon sa kahirapan, mensahe ng pelikula. Sa kabila ng pagiging komedya, mabigat ang mensahe ng pelikula. Ang kahirapan ay nagtutulak sa tao sa desperadong desisyon. Hindi lahat ng pangarap ay pwedeng madaliin. Ang sistemang hindi patas ay may malaking papel sa pagbagsak ng ordinaryong tao. Ang pangarap kong hold up ay kwento ng mga pangarap na isinugal, mga kaibigang sabay-sabay bumagsak, at isang realidad na mas masakit kaysa sa kanilang mga biro.